Tuloy-tuloy na ipinapalabas ngayon ang impeachment hearing sa Kamara sa Signal TV1 News Channels 8 and 250. Sa Senado naman, tinalakay ang problema hinggil sa sobrang mahal na singil sa kuryente at iba pang epekto ng sigalot sa Middle East. Para po sa update, magbabalita naman live si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano ba yung mga natalakay dyan hinggil sa singil sa kuryente? Angela, sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Pro-Tech Committee o Senate Proactive Response and Oversight for Effective Crisis Strategy, nasabi ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng komite, na meron pa rin uncertainty, hindi siguro kung hanggang kailan magtatagal ang krisis sa Middle East, lalo na yung epekto nito sa iba't ibang sektor sa bansa. Pero ang nasabi rin ng senador, bukod nga sa pagtaas ng presyo ng langis, ng krudo, ng mga produktong petrolyo, tumataas din ang presyo ng kuryente. Pero hindi ito dahil sa subsidiya, kundi dahil sa generation charge at tumataas na presyo ng coal na ginagamit sa pag-generate ng kuryente. So since nag-i-import tayo ng coal, so pag tumataas ang presyo nito, kaya naman bumababa raw ang value ng peso sa laban sa dolyar, lalong nagmamahal ito. Kaya tumataas din ang generation charge. At ang pinakatinitingnan din nila dito, since internationally priced din siya, ang nakikita nila kapag nagtaasan nito, pwede rin tumaas ang ibang mga produkto, iba't ibang mga serbisyo. Compared dati, January, 7.75 pesos per kilowatt hour ang generation charge. Ngayon, 8.39 pesos per kilowatt hour. Yung lifeline rate na sinasabi, yung senior citizens discount, yung mga ibang subsidiya na nakapasok dito sa charges ng mga electricity facilities o mga company ay actually mababa pa nga raw ito. O kaya naman ay pareho lang. Ang nag-iba lang daw talaga ay yung generation charge na tumaas ngayong lumipas na 3 buwan. Na-anticipate daw nila yung senaryo na ito. Kaya ang sinasabi nila sa Department of Energy o kaya naman sa Energy Regulatory Commission na mag-implement ng staggered increases o paunti-unting pagtataas ng presyo sa mga sisingilin sa kuryente. Dahil nga ang sinasabi din dito ng ibang mga senador, halimbawa si Senator Bam Aquino, Senator Risa Hontiveros, yung tungkol sa mga middle income na o middle class na mga household, hindi raw dapat nila pinapasan itong gastusin lalo pa sa panahon ngayon. Kaya ang nais nila na tignan ng maayos yung pag-i-implement ng paniningil ng kuryente. Si Senator Bam Aquino naman, nag-file naman siya ng isang resolution para nga makita na imbes na doon sa pag-charge sa mga middle house income o kaya naman sa mga kliyente nitong iba't ibang electricity facilities o companies, kukunin sa national fund o budget yung perang kakailanganin para mabayaran ito. At bukas naman na Angela, ang Senado magsasagawa rin ng pagdidig ang Energy Committee nito tungkol naman sa renewable energy. Ito yung isa sa tinitignan na possible sources talaga, pero pinag-aaralan pa rin nila kung ito ba ay makakatulong talaga para mabawasan yung pagkabigat o pagkabutas ng bulsa ng mga kokonsumo ng kuryente, ng gasolina, ng langis, o kaya naman ay ibang magiging source ng enerhiya ang kailangang gamitin. Angela. Well, Merimon, bukod dito sa issue ng kuryente, ano pa yung iba pang natalakay dyan? Angela, yung iba't ibang mga sektor din present dito, maging mula sa mga transport sectors, mula sa DOTR, at even mga civil society organizations na magbabahagi ng kanilang mga panig, opinion sa kasulukuyang krisis at yung aksyon na ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero kanina, mula sa DepEd, itong si Undersecretary Joseph Capuno, ibinahagi niya na sa kaso naman ng mga OFW sa mga lugar na naapektuhan ng krisis sa Middle East, 33,000 na OFW na ang nabigyan ng assistance, kasama na rin dito yung mga repatriated. 74 OFWs na lang daw ang naghihintay pa sa kasulukuyan ng repatriation. Pagdating sa fuel supply, natalakay na rin kanina na as of April 17, nakapag-secure na ang gobyerno ng available fuel supply. Average na to ay aabot siya ng 52 days. Ang DBM naglabas na rin ng 20 billion pesos para matulungan ang Department of Energy for procurement support. At ang target nito ay additional 10 days pa worth ng buffer stock. At confirm naman ng PNOC na around 1.12 million barrels naman ng diesel ang meron ang bansa at tuloy-tuloy pa rin naman daw ang mga delivery. So medyo mahaba-haba pa ang araw para sa Senate Pro-Tech Committee, pero isa lang ang layo nilang malaman ngayon. Ano pa raw ang aksyon na kakailanganin, lalo't pat hindi pa sigurado kung kailan ba matatapos ang krisis sa Middle East. Angela. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.